Yung mga ka-GM, sa mapagpalang araw muli sa ating lahat. Like and share lang po yung ating mga videos para magkaroon din po ng idea yung iba at yung mga ganitong sasakyan na jack o JS3, JS4, JS8, ganyan. Yan po yung ano nito. Ang complaint po ng customer natin dito, no? Bali ito po yung sinasabi niya. Nakailaw daw po yung gear dito. Yan sa indicator yan, no. Makikita niyo umaandar yung sakyan. So yan po. At kung makikita ninyo yung kanyang warning lights dyan, no? Sa transmission po yan mga ka-GM. Kasi isa itong automatic transmission. So yan po. Kung makikita ninyo, lumalabas po yan mga ka-GM. Pagka lumalabas po kasi yung ganyang ilaw, ay bali ang nangyayari sa transmission niya ay nagkakaroon ng kunting ingay. Sometimes na lumalabas, bali nagkakaroon ng ingay yung kanyang transmission habang tumatakbo yung sasakyan, no? So kailangan po yan hindi po yan nakailaw. So pagka nakailaw po yan, so meaning mayroon siyang problema dito sa kanyang transmission, no? Akin pong ibibigay yung tips para sa ganyang problema, no? Dito sa ganitong JEC o JS3 na jack na sasakyan. So like and share lang po yung ating mga videos at pakipollow na rin po kung hindi pa kayo nakapollow sa aking page. At ganoon din po sa aking YouTube channel, no? So yan po. At ito po siya mga ka-GM. Ang nagiging madalas na problema niya pagka lumalabas po yan sa kanyang transmission malfunction, dito lang po. Ito po yung kanyang shifting gear. Tapos kung makikita po ninyo itong switch niya rito, no? Yan. MDE. So yan, yung E ay eco po yun mga ka-GM. Eco. Ang lumalabas dito, dapat nakalitaw yung kanyang eco rito. Kasi yung eco, pag naka-switch siya, bali sa eco saver yon, sa gasoline siya, no? Eco saver. Bali dapat naka-switch siya. Ngayon, ang nangyayari po mga GM, kaya po lumalabas yung ilaw na yan sa malfunction niya sa transmission. Dito po yan. Itong switch na ito. Yan, oh, kung makikita nyo, stuck up siya, no? Hindi siya bumabalik. Pag switch on dapat yan bumabalik siya. Pagka inop na natin yan, oh, hindi siya bumabalik, oh. So ang ano lang po niyan, para magawa po natin yan mga ka-GM, tatanggalin po natin to. Aangatin lang po natin ito, flat screw lang na maliit. Yan, dahil inano ko na siya ng flat screw, inangat ko na siya ng konti. Ngayon kakamayin na lang natin yan, oh. Yan, inangat natin ng kamay para makita po natin yung ilalim. So ayan po. At yan po mga ka-GM, ito po yung kanyang wire sa ilalim. Yan, makikita nyo yung tinuturo ng kamay ko. Yan po yung kanyang mga wire, no? So ngayon, ang gagawin po natin dyan ay lilinisan lang po natin ng contact cleaner. Tapos dito sa kanyang switch dito. Kasi nangyayari itong ganitong problema pagka naglalagay yung customer natin dito ng kape or juice, ganon. Tapos matatapunan ito, no? Pag natapunan yan, siyempre didikit siya dyan. Kasi matamis, matapunan na matamis o anumang kung yung may dyan, may saboy dyan, siyempre didikit yan, yan, oh. Kaya nakadikit po siya mga ka-GM, stuck up. So meaning babaklasin lang natin. Madali lang siyang baklasin. Bali tatlong thick screw lang yung nandyan sa niya. Tapos pwede na nating angatin yan. Pwede na natin tanggalin at linisan lang yan mga GM. Linis lang po yan, kulang lang po sa linis dahil nga paglagay ng customer natin ng kape dito o juice, tapos natapunan, kaya nakadikit na po siya. Stuck up na siya. Dapat yan hindi stuck up. Pag switch po dapat ay bumabalik dapat yan. So ayan po yung ating naging problema dito sa sakyan na to, no? Kaya nakalabas yung transmission malfunction niya rito. So ang kanyang kilometer is 31,643. So batang bata pa yung sakyan na ito. So yan po, at like and share yung ating mga videos at pakifollow na rin yung aking page at ganoon din po yung sa aking YouTube channel. So ito na po siya mga ka-GM, oh. Tinanggal natin, no? Binaklas po natin siya. Kung makikita ninyo yan, no? Nanikit siya sa loob, kaya itong pinaka-rubber niya, tapos itong pinaka-switch button niya, yan, dito yan. Yan yung naging problema niya ito. Yan, naanuhan ng malagkit, kaya dumidikit. Hindi siya bumabalik. So ngayon, lilinisan lang natin yan ng contact cleaner. Yan po, ito lang yung pinaka post button niya na plastic. Yan yung naka rito. Naka-adapt diyan para mag-switch tong itong kanyang switch na dalawa, oh. Yan. Tapos kung makikita ninyo, yan yung kulay chocolate, nagkulay chocolate na siya. Kaya nanikit na po siya mga ka-GM. So lilinisan lang po natin yan ng contact cleaner. Ayan na, hinugot na lang po natin yung kanyang wire dito.
Yan yung connecting wire niya, bali 4 na sakit, 3 maliliit sa isang malaki. So ayan, so yan po yung dahilan kaya nag-i-stack up po at lumalabas yung kanyang transmission malfunction dito, no. So ayan po, at nalubricate na po natin siya at nalinis na po natin siya mga ka-GM. So kung makikita ninyo, yan oh. Ayan, bumabalik na siya, no, yung kanyang switch. Tapos dito, pag makikita ninyo, yan nakailaw na yung kanyang eco sa eco saver sa kanyang gasoline. Yan, pag pinus natin, switch natin, yan mag-o-off siya. Tapos switch on natin ulit, yan. So okay na po siya mga ka-GM. So ganun lang po yung ating ginawa dito. Ganun lang po yung nagiging madalas na problema nito pag natapunan siya ng kape o malagkit na juice, ganun dito. At papasok sa loob yun. Tapos yung kanyang rubber mag-i-stack up sa loob, kaya nag-i-stack up siya, no? Kasi maninikit na siya dito sa kanyang pinaka-switch dito sa switch button. So ayan, okay na po siya mga ka-GM. So maraming salamat po. Like and share po yung ating mga videos para maraming makapanood at pagkaroon ng idea at dagdag kaalaman na rin. Maraming salamat po. GM Autotech.